Civil Service Exam Math Reviewer number 105 and 106 tungkol pareha sa percentage problem. Ayan, may percent dito and then may percent dito. What percent? Okay, so pause the video. Try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so sagutan na natin. Number 105. Lina gets a commission of 10% for each bottle of lotion sold. If a bottle of lotion sells for 37 pesos and 50 cents, how many bottles will Lina have to sell to receive a commission of 90 pesos? Okay, so i-analyze natin mabuti ang problem. Sabi Lina gets a commission of 10%. Okay? So 10% ang commission ni Lina for each bottle of lotion sold. If a bottle of lotion sells for 37.50, so ibig sabihin ang commission ni Lina sa bawat isang bote per bottle ay 10%. 10% ng 37.50. So 10% ng 37 pesos and 50 cents. So ang technique sa pagmumultiply ng 10%, iminumove lang natin yung decimal point. 37.50 yan yung 100%. Ang 10% niyan, imove lang natin yung decimal point. Mapapapunta dito. So therefore, ang 10% ay 3.75. Dahil pera yung pinag-uusapan, no, wag na natin isulat itong 0. So 3.75 ang commission niya per bottle. Per bottle yan. So ang tanong, how many bottles will Lina have to sell to receive a commission of 90? Kailangan niyang magkaroon ng commission na 90 pesos. Ang alam natin, per bottle, ang commission niya ay 37, 3.75. So para malaman natin kung ilang bote ang kailangan niyang maibenta, divide lang natin. Okay, so divide lang natin manually. 90 divided by yung commission niya na 3.75. So 90 divided by 3.75. So dahil decimal yung divisor natin, decimal, gawin natin whole number, move lang natin ng dalawa. So itong 90, move natin ng dalawa, so magiging 9,000. Dagdag lang tayo ng dalawang zero, magiging na siyang 9,000. Ito naman ay magiging ng 375. Okay, so divide na natin. Tingin tayo sa choices, no? So tingin tayo sa choices dito. 5, 4, at 3 yung nasa unahan natin. So 900, sorry, dito pala sa 105. 20, 24, 30, 36, and 38. So ilang 375 meron sa 900? So meron lang, tingin ko, dalawa lang, no? So dalawang 375, ilan ito? Dalawang 300 ay 600. Dalawang 75, 150. So therefore, ano ang sagot doon? We have 750. Okay, 750. Subtract natin, magkakaroon tayo ng 150. Then, bring down natin itong 0. O, tingin na tayo sa choices. Tanggal na si C, D, and E. Okay? So 20 and 24 na lang. Eh obviously hindi na yung 20 kasi 1.5 ito divided by 375. So therefore, the answer is letter B, 24. Yung 375 yung dalawa niya ay ilan yon? 750 yung dalawa. Dalawa pang 750 edi 1.5 na yon. So eksakto na siya sa 4. 4 times 375 that is equal to 1,500. So wala nang remainder. Kailangan magbenta ni Lina ng 24 bottles para makakuha siya ng 90 pesos na commission. Ang dami, no? Okay, so medyo luma na siguro itong problem kasi ang mura pa ng lotion, no? Okay, so next, number 106. Number 106, a factory reduce a number of its workers from 6,900 to 3,795. What percent? Ayan, percent yung tinatanong. What percent of the total number of employees was laid off? Ang hinahanap natin yung laid off, yung mga tinanggal. Okay? So para makuha natin yung percent ng laid off, i-divide lang natin sa total. Ano ba yung total? A factory reduce the number of its workers from 6,900 to 3,795. Ang original natin na total, ayan, 6,900 yung original. 6,900. So ang tinatanong natin, ayan kasi, what percent of the total number? So total number, 6,900. So doon natin i-divide. What percent of the total number of employees was laid off? Laid off yung mga tinanggal. So para makuha natin yung mga natanggal dyan, edi i-subtract natin. 6,900 minus 3,795. Okay. So paano ba madaling i-subtract ito? So pwedeng may technique pero sige, ipakita na lang natin ng manual. 6,900 minus 3,795. So pag sinubtract natin, magiging itong 10, ito magiging 9, ito magiging 8. Ayan, okay na. 6 minus 3 is 3. 8 minus 7, that is equal to 1. 9 minus 9, 0. 10 minus 5 is 5.
So therefore, we have 3,105 divided by 6,900. Okay? So ngayon, i-divide na lang natin ito manually. So pag dinivide manually, may guide naman tayo yung mga choices. Tingin tayo sa mga choices natin, 55, 50, 45, 40, and 35%. So yan ang magiging guide natin sa pagdi-divide. So we have 3,105 i-divide natin sa 6,900. So automatic mas maliit ito, no? So ibig sabihin, dagdag tayo ng dalawang zero and then itapat natin dito. Zero ito kasi mas maliit yung 3,105. So kunin natin ito hanggang dito sa zero dito. Isipin natin 31,050 divided by 69. So i-round up natin ito para madali tayong makapag-divide. Imbis na 69 gawin kong 7,000. So kung 31,000 divided by 7,000, so meron tayong 4. O di automatic ang sagot na dito. Cancel na letter A, B, and E. So dalawa na lang, 40% and 45%. So malamang 45% ito. So pakita natin. Multiply natin 4, dalawang 0. So automatic 0 itong dalawa. 4 times 9, that is equal to 36. Carry 3. 4 times 6, 24. Plus 3, 24 plus 3, that is equal to 27. So subtract natin 0, bring the 5 minus 0 is 5. So ito magiging 10. 10 minus 6, that is equal to 4. Ito magiging 0 na rin, 10 minus 7, magiging 3. Tapos bring down natin itong 0. So i-try natin sa, hindi na pwede yung 40%, no? Kasi pag 40%, 0 ito. Eh may 34,000 tayo dito. So automatic tanggal na yan, matitira na lang letter C. 45% ang tamang sagot. Okay, so ibig sabihin 5 ito. O, pakita na lang natin, multiply natin. 5, dalawang 0. So kopyahin dalawang 0. 5 times 9 is equal to 45. Excuse me. 45 carry 4. Yun, sakto, 5. 5 times 6, that is equal to 30 plus 4, 34. Ayun, eksakto na siya. The remainder is 0. In decimal, 0.45, convert natin sa percent, ang gagawin lang times 100 or move ng dalawa, put the percent symbol. The answer is 45%, letter C. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all-in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.